Lola, ang sakit. Ang sakit-sakit. Akala ko siya na. Akala ko kami na talaga yung pala may iba siyang malakas. Kapala mo yung mukha. Para lukuhin ako. Natapos ko sakripisyo lahat para sa kanya. Ito lang abutin ko. Pag nag-uwi sila dito kasama ang kanyang babae, madalan talagang walang latay. Napakawalang hiya niya. Para siyang langon, nakalimutan ng mga mabulaklak na katulad ko. Tuluyang kumapit sa tayong mabaho. Nakabay niyang mawala. Parang hindi pinapuhat at kakayanin. Makinig ka sa lola. Alam kong masakit at mahirap ang masaktan. Mahirap ang iwan at lokohin ng isang minamahal. Pero tatandaan mo ako, kapag nagmamahal tayo, hindi natin maiiwasan ang masaktan. Bawat sugat na dala ng ibang tao, nagtuturo sa atin kung paano ang lumaban. Alam mo ako, kung hindi tayo tuturuan ng mundo, kung paano ang masaktan, hindi natin malalaman kung kailan dapat ipaglaban ng isang pagmamahalan. Kwento sa iyo ni Lola kung ang storya ng kanyang buhay. I'm home! Ano po, Lola? Ba't naiyak ang aking sisterette? Ano ba to? Ay po. Okay lang yan. Lalaki lang yan. Nako, mamaya, kukwento ko sa yung story ko. Bit inspiring pagkatapos ni Lola, ha? Ngayon, magpapalit ako kasi ang baho-baho ko na, ha? Huwag umiyak. Sige. I'll be right back. Alam mo ako, tagal na ako nang nawawala kay Joey. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ang aking minamahal. At kahit matagal ng panahon ng lumipas, at mas pinili na si Karasan, alam ko sa puso niya na ako pa rin ang tunay niyang minamahal. Porto. Mahal. Oh, bakit tayo natawag? Hindi ba nasa hustong gulang na ang ating anak na si Domingo? Bakit hindi natin siya ipagkasundo sa isang mahusay at isenteng dalaga? At sa tingin mo, sino naman ang nararapat na babae para sa atin? Mahal, nararapat lamang na ipagkasundo natin siya sa nag-iisang anak ng mga Fortalejo. Sa tingin ko nararapat nga ang babaeng yun. Bukod pa ron, mapapatibay pa natin ang ating mga syenda. Ay, salamat at naliwan natin si Domingo. Mayordoma! Mayordoma! Maaari ko bang tawagin ang aming anak? Meron lang kaming mahalagang kasibigan. Pakibilis lang. Opo na niya. Ngayon na po. Hindi, baka bukas kung natawagin. Papa, bakit po ninyo ako pinatawag? Ano po ang mahalagang bagay na pag-uusapan natin? Mahal, sige. Sabihin mo na sa kanya. Sa tingin namin na iyong mama, ikaw ay nasa wastong gulang na para humanap ng iyong kabiyak. At ang nararapat lang sa iyong kabiyak ay ang nag-iisang anak ng mga Fortaleza. Bukod pa ron, mapapanatili pa natin ang ating mga senda. Ngunit Papa, hindi ko mahal ang babae yun. Kung ipapakasal niyo rin lamang ako para sa negosyo, mas mabuti pang itakwil niyo na lamang ako. Mas gugustuhin ko pang maging anak ng isang normal na
mayaman katulad niyo. Wala kang galang sa iyong papa. Paano mo natin nasabihin ng mga katagang yun? Matapos ka naming palakihin at arabiin, iyan ay gaganti mo sa amin? Wala kang utang na loob. Hindi ko hiniling na maging anak ninyo ako, Mama. Papa, may mahal akong iba at di ko siya kayang talikuran. Wala kang utang na loob. Anak mo yan! May politikasyon ba to? Mamili ka habang buhay siya magdudusa. Kasama ng kanyang pamilya o magpapakasal ka sa anak ng mga Portalejo. Hindi niyo maaaring gawin yan sa akin, Papa. Anak niyo ako, dapat naiintindihan niyo ako, higit kanino man. Mahal ko siya at di niyo na magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Wala ka na rin magagawa. Buo na rin ang pasa ko. Magpapakasal ka sa anak ng mga Portalejo. Tama ang iyong ama Domingo. Balang araw, mapapagtanto mo rin ang tamang desisyon namin para sa iyong anak. Kaya huwag ka nang tumutol at sa halip ay ihanda mo ang iyong sarili para sa pagdalaw natin sa mga Portalejo. Anong tingin sa akin ng aking mga magulang? Isang laruan na may manipis na sinulit upang maging sunod-sunod sa mga kanilang naisip. Hindi ko lubos maisip na kaya nilang sakripisyo kanilang anak para sa negosyo. Maria, bakit ganun? Ang aking mga magulang na inakala kong mas pinahalaga ng kaligayahan ko kaysa sa negosyo. Hindi pala. Hindi ko maaaring mahalin ng babaeng ni minsan na hindi ko pa nasisilayan. Hindi ko rin maaaring mahalin ng babaeng sa araw pa lamang na aming pag-isang dibdib ko makikilala. At higit sa lahat, hindi ko kayang mahalin ng babaeng ni minsan na hindi naging parte ng aking buhay upang gumawa ng kaligayahan sa buhay. Marahil Ginoo ay may minamahal kang iba. May ibang tinatangi. O may ibang laman ang iyong puso. Makinig ka sa akin, Ginoo. Ang pagpili sa babaeng nararapat sa iyo ay nakalaan lamang sa iyong kapalaran. Ang pagwasga sa iyong kasiyahan o sa kasiyahan ng iyong mga magulang dapat makisalaala. Hindi ko magagawang makitang nagdurusa ang aming pinamamahal. Kung siya ang aking pagkakas. Basta naisip ko pang ako na lang ang dumanas ng lahat ng paghihirap kaysa siya na walang kinalaman sa mga bagay nito. Marahil, nararapat lamang na magpaalam na ako sa kanya at tapusin na ang lahat ng ugnayan na magitan sa aming dalawa. Hindi ko siya iiwan dahil hindi ko siya minamahal. Iiwan ko siya dahil sa lubos na pagmamahal at pagpapalag ko para sa kanya. Maaari mo ba ako tulungan, Maria? Sana'y ako iyong mapagbigyan dahil ito lamang muling kailangan kong hihilingin mula sa iyo. Sige, Ginoo. Marahil ay ito na lamang ang aking magagawa para sa iyo. Naiintindihan ko ang iyong kalagayan. Siguro, kung ako rin ang nasa iyong katayuan ay hindi ko kakayanin ang mga pagdurusang pinagdaraanan mo ngayon. Mamayang gabi, tutulungan kitang makapagpisa siya. Kay tagal naman ni Domi. Nasaan na kaya siya? Puring! Mahal ko! Akala ko'y hindi ka na darating sa ating tagpuan. Tila ako'y nalungkot at nawalan ng pag-asa. At marahil ako'y iyon ang nakalimutan at nakahanap ka na ng ibang binibining mamahalin. Maaari ba naman kitang makalimutan na aking mahal? Ngunit ako'y naparito para sa isang mahalagang bagay. Mamaya mo na ilahad ang nais mo sabihin sa akin. Alam mo bang anibersaryo ng aking mga magulang kanina? Napakatagal na ng kanilang pagmamahalan at tila hindi kumukupas. Sana ang pagmamahalan natin ay katulad ng sa kanila. Hindi nawawala at kumukupas kahit ilang taon na lumipas. Puring, iyon ang nais kong sabihin. Anong ibig mo sabihin, Doming? Puring, ako'y nakatadhana ng pag-isang dibdib sa isang dalaga mula sa pamilya ng Portalejo. Ngunit ako'y pinagkasundo lamang ng aking mga magulang at huwag mo sanang isipin na minsan ay hindi kita minahal. Dahil bawat minuto, bawat oras na ikaw ang aking kasama ay katulad ng paglakbay sa kalangitan na tayo lamang ang magkasama. Ito na ang pinakamasayang araw sa aking buhay. Aking pinakatatang. Makasal man ako sa iba. Nais kong malaman mo na sa paningin ng Diyos at puso kong ito, ikaw lang nag-iisa at kaisang dibdib ko.
sa aking buwan. Naintindihan ko, Domeng. Nalilisanin mo ako dahil nais mong sundin ang kagustuhan ng iyong mga magulang. Sino ba naman ako para hadlangan ang pagunlad ng inyong hasyenda? Ano ba naman ang maipagmamalaki ko? Gayong ako'y isa lamang hamak na magaan sa inyong bukid. Sino ba naman ako para piliin mo? Langit ka, Domeng, langit ka. Kahit kailan, ang isang dukhang katulad ko ay hindi kailanman maaabot ang lawak ng kalangitan. Huwag mong ibabangi yung sarili aking mahal. Mahal kita at ikaw ang nag-iisa kong sinikita. Mahal kita higit kanino man. Papunta man ako sa iba, pakatatandaan mo na kahit sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang aking mamahal. Marahil hindi ito ang tamang panahon, pero darating din ang araw na ang tadhana ni mismo ang sasangayan at mag-uugnay sa ating pagmamahal. Sa ngayon, kinakailangan ko munang umalis, aking mahal. Mahal na mahal kita. Domeng! Huwag mo akong iwan! At saan ka naman galing? Sa pobreng babaeng noon? Tama na pagpapagdahil mo sa kanya. Pumapayag na po akong ipakasal ninyo ako sa dalaga ng mga putanay. Tama na nag-desisyon mo, anak. Hala, sige, mag-ayos ka na. Mamaya pumunta tayo sa mga kwartalero para sa pamamahitan. Magpapahinga na po ako, Mama. Papa. Masyado po ako napagod ngayong araw. Maganda dati po. Sir Miguel, dumating na po ang mga Barcelona. Kumpadre, maligayang pagdating sa aming hasyenda. Mukhang malayo mo nilakbay. Halina't pumasok kayo sa loob. Mayordoma, pakitawag si Corazon at sabihin sa kanya na nito na mga Barcelona. Nagsusunod po, Don Miguel. Oh, nasa na nga pala si Domingo. Nasa loob pa ng sasakyan. Alam mo naman ang kabataan niya yun. Madaling mapagod. Tsaka nag-ipon pa siya ng lakas para makita ko yung unika, yung ihang si Corazon. Mahal, tawagin mo na si Domingo. Sabihin mo inintay na siya ng Corazon. Umupo ka, kumpadre. Para ka nang umupo. Buenos días, Don José. Buenos días, Don Alfonso. Buenos días, Domingo. Ang matagal ng panahon nung hindi tayo makita. Mabuti naman kasi sa dalaw kung hindi sa amin. Naku, Corazon, simula ngayon, maaari na kaming tuwagin, Mama at Papa. Hindi rin naman magtatagal at ikakasal na kayo ni Domingo. At kung magkati yun, ay anak ka na rin namin. Naaalala ko ba ay buting anghel ka nung huli ka namin makita. Ngunit ngayon, isang ganap na dilag ka na. Napakaganda at napakatalinong babae. Kamusta na nga pala ang buhay mo sa Madrid? Balita ko ay nag-aaral ka na po sa medisina. Sayang naman at hindi namin doon na pag-aral sa Domingo. Eh di sana matagal na kayo magkakilala at nagkapalagayan doon. Pero di ba, alam naman namin na matututunan ninyong mahalin ang isa't isa. Nung kami ni Alfonso, noong una ay nag-aalilangan kami sa isa't isa. Pero ngayon, habang tumatagal ang anak na sama, lalo namin minamahal ang isa't isa. Siguro nga po, tama kayo, Dona. Ay, ang stress mo, Bala. Kung ako ang tatanungin, kasi naman ako tumulong na hindi pa para sa akin. Alam kong kahit sino man lalaki ang hindi pa pa, ay magpapasaya ako ito. Gagawin ko ang lahat para kay Papa, tulad ng pag-aral niya, ang buhay niya para sa akin. Sa bakit, batang sinunod ko, hindi ako aalagaan niya ako mabuti. Tama ba yun, Domingo? Magandang gabi, amiga. Maligayang pagdating sa akin na siya. Salamat, amiga.
namin lahat ang mga dote na kayang ibigay ng aming pinakamamahal na Pilipino na nag-iisa ninyong anak mga portaleho sa Sikot. Si Domingo ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Barcelona. Kung ano man ang mapamana niya, pag nakipag-isang dibdib siya kay Corazon, lahat ng mamamana niya ay kay Corazon na rin. Maraming salamat, amigo. Amiga. Tingin ko na may sapat na yung mga nagsabi. Gusto ko mapanatan kami para sa kinabukasan ng aking anak. Kailan niyo ba balak maglalakasal na kami sa dibdib? Sa susunod na buwan. Alam mo naman ang matatandang paniniwala, ang kailangan ng kasal ay sa kabilugan ng buwan. Hindi ba't napakabilis naman ata ng decision ninyo, Papa? Kailangan mong makasal sa lalo madaling panahon. Ang araw na ito, ang pinakamasarap na araw ng aking buhay. Ang iwan na aking pinakamamahal, na minsan ay naging mundo ko, ay isang sakripisyong napakabigat gawin. Paalam, aking piling. Sa bawat araw ng buhay ko, wala akong ginawa kundi mahalin ang isang katulad mo, Dome. Hindi sumagi sa isipan ko na darating tayo sa puntong ito. Nangakailanganin mo akong iwan. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa mga susunod na araw. Subalit kakayanin ko ito. Maaaring hanggang dito na lamang talaga ang ating pagmamahalan. Paalam, aking Dome. Paalam.